Ayoko na. Ayoko na. Huwag niyong subukan. Happy Sunday sa inyo lahat mga katrops, and for today's video, iniaya ko nga si partner na lumabas, pero syempre dahil linggo, isasama na namin si God sa paglabas namin, kaya naman naisipan namin na magsimba sa may Baklaran. Kung na nga na video niyo pagsakay namin ng jeep, kaya ito nag-fast forward na tayo. Ito na nga't nakasakay na nga kami ng bus, ordinary lang tayo muna mga katrops dahil hindi ko kinary ang aircon ngayon. Charot! Dadaan pa kasi kami ng simbahan, kaya naman nag-cutting trip muna kami at hindi kami dumiretso sa may MOA. Ito na nga't pagbaba nga namin sa may malayo-layo pa nga to ng GMA kasi doon lang kami banda binaba paglagpas pa lang ng PSA, kaya medyo malayo din ang nilakad namin hanggang MRT. Mag-MRT kasi kami para mabilis ang biyahe at hindi ganun ka-hassle, para iwas traffic din, kaya naman for the lakad na nga ang inyong person. Pagdating nga namin sa may MRT station, eto na nga't nag-elevator na nga kami, medyo sinipag na kami maglakad eh. At ito na nga, kala mo masaya pa yan, pero kinakabahan na kami kung paano ba ipasok o gamitin yung ticket dito. Charot! Ito na nga't nakabili na nga kami ng ticket hanggang Top Avenue mula Kamuning, 24 pesos lang ang isa. At akalain mo yun, nakapasok kami dito sa may loob ng station. Ang galing namin ni partner gumamit ng ticket, no? Di halatang ignorante. Charot! Ito na nga, tinihintay na nga namin yung tren. Naisipan ko kasing ilabas ngayon si partner, gawa nga na hindi rin naman kami busy for today's video. At saka nung mansari kasi namin nung nakaraan, kumain lang kami. Kaya naman todo bawi ang inyong katrops. At ito na nga't maya-maya na nga, dumating na nga yung tren. Kaya naman agad-agad na rin kami pumasok. Sa pagpasok nga namin, akala namin maluwag. Nagkakamali pala ako. Pagpasok namin, eto nga, nagsimula na nga kami maghanap ng makakapitan. Este ako lang pala kasi takot ako. Hindi ako marunong mag-balance. Charot! Eto na nga, sa standing ovation muna kami ngayon ni partner. Nang medyo lumagluwag na nga, ito na, nakabuelo na kami ni partner, nakaupo na kami. Pagdating nga namin ng Top Avenue, agad na nga kami naglakad at lalakarin pa rin namin yung papuntang Baklaran. Sabi kasi sa amin ng asawa ng kapatid ko, konting lakad daw to at Baklaran Church na. Kaya naman for the lakad ulit ang mga katrops nyo. Habang naglalakad nga kami papuntang Baklaran Church, Diyos ko po, nawindang kami sa mura ng mga bilihin dito. Kaya naman din na napigilan ni partner na pumili at maghalukay ube. Ito kasi ang talagang gusto niyang bilhin at talaga namang o-order daw na siya neto. Kasi nakita nga kami ng mura dito, kaya for the go na. Ayan nga, todo kalkal na nga siya. 150 nga lang pala dito mga katrops. Super bargain na to mga katrops, napakamura na. Sabi ko nga kay partner, wag muna siya agad-agad bumili at baka makakita pa kami ng mas maganda at yung mas matipuhan niya. Kaya naman nag-ikot-ikot muna kami. At talaga naman dito mga katrops, akala mo magpapasko na, grabe. Kaliwat kanan, sobrang daming murang paninda. At ito na nga't nakapili na nga si partner ng mas maganda pa nga sa una niyang nakita. Kaya naman for the baila na nga siya nito. Habang naglalakad nga kami papunta ng simbahan, sobrang aliw na aliw si partner sa mga paninda. Napakamura raw at ang tasarap daw mag-shopping. Wag mo na ngayon partner, may tamang panahon para dyan. Charot! At maya pa nga, ito na nga't nakarating na nga kami sa may Baklaran Church. Siguro after 2 years or 3 years, ngayon na lang ulit ako nakapunta at nakasimba sa may Baklaran. At nagkataon pa nga, nakasama ko na nga si partner magsimba dito. Ngayon na lang din ulit si partner nakapunta dito, kaya naman sobrang amis na amis siya sa paligid niya. Ito na nga, papunta na nga kami at papasok na nga kami sa may simbahan. Pagpasok nga namin, natapos na nga yung unang na misa, kaya naman for the waiting na nga kami sa susunod na misa.
At habang nagkukumunyon nga si partner, hindi kasi ako nakapagkumunyon, gawa nga na naka-shirt lang ako. Sobrang init kasi magpantalon sa biyahe. Napansin ko nga yung sapatos ko bumibigay na. Sana naman umabot to hanggang mamaya. Mag-aalas 3 na nga nang matapos ang misa, kaya naisipan namin ni partner na kumain muna. Dahil kumakalam na talaga yung tiyan ko neto, talagang tinapos lang muna namin yung misa. At ito na nga't in-order na nga namin ang paborito namin kainin sa Chowking. Tara mga katrops, kain muna tayo. Maya-maya pa nga tapos na nga kaming kumain. Grabe, simot na simot yung pagkain namin dito. Gawa nga na sobrang nagutom na rin kami talaga ni partner. At habang hinihintay ko nga si partner, nag-CR, eto nga't niligpit ko nga muna yung pinagkainan namin. Pagkatapos nga namin kumain sa may baklaran, agad na nga kami pumunta dito sa Mall of Asia. Ito talaga ang target namin puntahan at dito talaga namin balak ni partner mag-date. Charot! Niyaya ko nga si partner dito. Sabi ko para magkaroon ng thrill, libutin namin yung mall. Papasok kami sa loob ng mall at dun kami dadaan papunta sa may seaside. Pero good luck na lang sa amin kung malibot talaga namin yung buong mall. Mukhang maliligaw pa nga yata kami dito. Charot! Usually kasi kapag napapasyal kami dito kasama ang buong geng-geng, hanggang seaside lang talaga kami at hindi namin kinikaring pumasok sa mall. Ewan ko ba kung bakit hindi namin naiisipang libutin ang buong mall. Kaya naman ito yung pagkakataon namin ni partner. Gagrab natin to. Magmo-mall tour tayo ngayon. Charot! At pagdating nga namin sa may bandang taas, nakakita kami ng napakagandang tambayan dito ni partner. Sobrang nakaka-relax at talaga namang napakahangin. Ang sarap tumambay dito hanggang gabi.
Tignan nyo nga naman, ngayon ko lang din nakita dito. Kaya naman tama talaga yung desisyon ko na yayain si partner na maglibot sa loob ng mall. Dahil kung hindi, naku, hindi na naman namin napuntahan ang magandang lugar na ito. Tara mga katrops, ililibot ko kayo sa napakagandang tambayan dito sa loob ng Mall of Asia. Let's go! Pagkatapos naming libutin at tumambay ni partner sa may nakaka-relax na lugar na yon sa loob ng mall, eto nga't lumabas na rin kami para pumunta sa may seaside. Papanoorin namin ang paglubog ng araw. Pagdating nga namin dito sa may seaside, una nga namin nakita itong malaking Ferris wheel na to. Balak talaga namin sumakay dito ni partner. Kaso nga lang nakita namin yung rate napakamaharlika. Naku partner, next time na lang tayo pumunta dyan ay sumakay dyan kapag sobra-sobra na yung dala nating pera. Sa ngayon magbabudget muna tayo kasi baka di tayo makauwi. Mahirap maglakad, napakalayo pa naman neto. Charot! 200 nga pala ang isang tao rate neto. Kaya naman magkakamagkano tayo neto partner. Baka mga mote tayo pag uwi. Charot! Nakahanap na nga kami neto ni partner ng pagpupwestuhan. Kaya naman sinimulan na namin panonood sa paglubog ng araw. Napakagandang pagmasdan mga katrops. Tignan nyo.
Katapos na nga namin panoorin ang sunset, agad ko na ngang niyaya si partner para hanapin kung saan ang pwesto ni Diwata para sa overload habang maaga pa kasi balita-balita ko nga doon napakahaba ro ng pila at 2 hours before ka makakain. Kaya naman sabi ko kay partner, puntahan na namin dahil hahanapin pa natin to. So ayun mga katrops, hanapin na natin yung Diwata para sa overload. Magtatanong-tanong tayo kung saan banda. Pagkakataon na rin kasi namin to para matikman yung viral at trending na Diwata para sa overload na yan. Since nandito na rin naman na kami sa may MOA, bakit hindi pa namin pupuntahan? Kaya sabi ko kay partner, i-grab opportunity na natin to. Kaya kasi hapon na, bale doon na lang kami magdi-dinner. Kung makikita namin, sana makita namin. Para matikman namin ang trending na para sa overload ni Diwata. Sir, pwede magtanong. Alam niyo po kung saan papunta yung Diwata Pares? Layo pa yung papuntang Star City. Star City? Saan kaya pwede daan dito? Yeah, lalakarin mo pa yun. Ito pa ganun po. Wala. Sige po, thank you po. Wala niyo pa. So talagang kilala pala talaga yung Diwata. Si Diwata. Tanong ulit tayo. Diwata Pares? Saan po papunta yung Diwata? Thank you po. Ang layo pa pala ng lalakaran namin. Ang layo pala ng Diwata. Pag ako dito kain sa... Mas mabuti pa kasi sabi nila matagal daw mag-antay doon, maraming tao. 2 hours. 2 hours ka mag-aantay sa 6, 7, 8. Sakto alas 8 makakakain ka na. Pwede na yun. Stoplight, kaliwa, tapos dire-dire DSIS, no? Mga katrops, malapit na tayo. Ayan, so ito yung Jokno Boulevard. So ito yung nakita ko sa map. Mga katrops, malapit na kami kay Diwata. Overload, ayan, Diwata para sa overload. Pahinga lang kami ng konti kasi medyo malaki yung layo nilakad namin. So sa dulo pa siya. Lakad again. Ayan mga katrops, nandito na kami. Malayo pa lang kita mo na yung dami ng tao. Oh my God. Sana makaya na namin pila. Diyos ko mga katrops, blockbuster na pakahaba. Ayun na, lumabas na. Grabe haba ng pila. At finally, nakita na nga naman ang trending na Diwata Pares overload. Diyos ko mga katrops, hindi lang para sa mga overload dito, pati ang pila. Grabing haba, umaabot na sa labas. Talaga nga naman, pagdating nga namin dito ni partner, parang gusto na nga umuwi ni partner. Sabi ko lang sa kanya, bakit hindi pa tayo pipila kung nandito na rin naman tayo? At sayang naman yung layo ng nilakad namin. Tignan nyo nga naman kung gaano karaming tao ang kumakain. Sobrang darami mga katrops. Tignan nyo nga naman, no. At napupunta na nga kami sa pila, nahagipan ng camera ko nga itong si Diwata, kaya naman trinay kong videoan kung nasan si Diwata, pero sabi ng tauhan niya, bawal daw mag-video doon. At habang naghihintay nga ako, maya-maya, eto na nga't lumabas na nga ang trending na si Diwata. Grabe, tignan nyo nga naman mga katrops, makikita nyo naman kung gaano ka hands-on si Diwata sa kanyang negosyo. Wala siyang pakialam sa mga vlogger na nakapaligid sa kanya, basta ang focus niya nasa negosyo. Well, tama din naman, sobrang dami din kasi talagang vlogger dito at sobrang daming gusto magpa-picture at interviewin siya. At nagsimula na nga kami ni partner pumila dito. Grabe mga katrops, nakaka-amaze, sobrang haba ng pila. Daig mo pa yung siniya talaga, ikaw na talaga Diwata, ang haba ng hair mo. Buti na lang talaga at hinati nila yung pila. Meron pila sa take out at meron din pila sa dine-in. Nag-take out na lang kami ni partner kasi kung kakain pa kami, baka kung anong oras na kami makauwi neto. Kaya naman sabi ko kay partner, pumila na lang siya sa may take out. Si partner na nga pala pinapila ko kasi yung condiments kasi nasa baba, hindi ko makita lalo na't may harang. Napakalakit ko naman tao. Charot! Honest review lang sa pwesto ni Diwata. Yes, kalat po siya. At hindi ganun kaaya-aya yung amoy. Gawa nga siya siguro may mga umiihi na lang dito kung saan-saan at hindi na kinikere at hindi na nga kinakayang tiisin. At kasi marami din kasi mga vendors dito. Yung mga kumakain kasi tinatapon na lang kung saan-saan ang basura. Kaya
doon nagsisimula ang kalat. Yes, real talk yan mga katrops. Ganun po ang pwesto ni Diwata Pares Overload. Pero ang pagkain nila, legit naman na malinis. Kaya naman, kahit gaano karami at kahaba ang pila, talagang may mga tao talagang nagtitiis. Kung hindi yan malinis at masarap, bakit ka magtitiis sa napakahabang pila, diba? Mapa-dine-in at take-out, talaga namang pinipilahan. Super blockbuster to mga katrops. Hindi ako makapaniwala na nakarating kami dito ni partner. Alam niyo ba mga katrops, meron pa nga kami dito nakita na senior citizen na sila pero pinagtsagaan talaga nilang pumila at talagang gusto na lang talagang matikman ang Diwata Pares Overload. At pagkatapos nga namin ni partner makapag-take out, bumalik nga ako sa may loob para makita at makuha ng maayos si Diwata. Baka sakaling lumabas siya ulit. At ito nga mga katrops, hindi nga ako nagkamali. Pagbalik ko nga sa loob, saktong lumabas na rin si Diwata dahil tutulungan na nga niya ang mga staff maglabas ng mga bagong lutong pagkain nila. Grabe, napakarami naman talaga ditong vlogger na nagbibideo at nagpapapicture kay Diwata. Kaya naman hindi maiiwasan na mainis o mairita si Diwata. Gawa nga na sobrang pagod na siya sa negosyo niya. Tapos dagdagan pa ng mga ganito. Kaya sa mga nagsasabi na lumaki na ang ulo ni Diwata, wag muna tayo manghusga mga katrops. Dalang isang negosyante, kung talagang nakapokus siya sa isang negosyo, hindi niya ito papabayaan at talagang hands-on na hands-on si Diwata dito. Hindi kita naman sa video na ayaw pabayaan ni Diwata ang kanyang mga customer, kaya naman siya mismo ang nag-aasikaso neto. At ito nga tanda pa niyang tulungan ang kanyang mga tauhan para mapabilis ng trabaho. Eto mga katrops, papakita ko sa inyo kung paano tulungan ng isang Diwata ang kanyang mga tauhan para mapabilis ang kanilang trabaho. Kitang-kita niyo, no? Diwata mismo ang nagbuhat ng kaldero kasama ang kanyang tauhan. Makikita nyo rin dito kung gaano dinumog si Diwata ng iba't ibang vlogger na gustong interviewin at magpa-picture kay Diwata. Makikita nyo naman dito na walang pinagbibigyan si Diwata dahil nga, sabi nga ni Diwata, kapag may pinagbigyan siyang isa, sunod-sunod na yan at wala na siyang magagawang trabaho, mapapabayaan na niya ang negosyo. Well, tama nga naman, kaya sa mga nagsasabing lumalaki ang ulo ni Diwata, wag po tayong ganon. Intindihin na lang po natin ang taong nagnenegosyo dahil mas gusto niyang hands-on siya sa negosyo niya kaysa pabayaan ito at magpa-picture at magpa-interview. Kaya naman pumasok na rin siya agad. So yun lamang po for today's video mga katrops. Ito, happy na ang inyong katrops at nakapag-take out na kami ng Diwata Pares Overload. Sa bahay ko na to i-rate. Alright mga katrops, good evening. Ayan, nakauwi na kami ng bahay at ito na nga, titikman na natin ang Diwata Pares Overload. Ayan, ininit ko na rin siya kasi ito nga pala ang kanilang lechon kawali. Hindi ko na to ininit kasi mukha rin naman siya malutong pa. So ngayon, titikman na natin. Itong rice na ito mga katrops, sa kanila din to galing. Siyempre, meron din tayong drinks. So let's go. Husgahan na natin ang Diwata Pares Overload. Don't worry guys, honest review. Ayan, salin natin siya. Alright. So tara mga katrops, tikman muna natin yung sabaw. By the way mga katrops, ito nga palang tinake out namin. Take out na kami kasi ang haba pa ng pila, baka ano oras sa kanya abutin. Yung staff na ni Diwata yung nagtimpla neto. So, titikman natin. Woo! Grabe! Ayoko na. Ngayon na matikman natin yung lechong kawali nila. Tikman natin. Huwag niyong subukan. So, inaba-haba ng pila mga katrops. Grabe talaga. Ang sarap. Panalo mga katrops, legit. Masarap siya mga katrops. Real talk yan. Yung lechong kawali nila malasa. Diwata Pares Overload, nakarating na ng bagong silang. Legit, masarap siya mga katrops. So sa mga nagsasabi dyan na hindi masarap yung Diwata Pares Overload, nasa timpla nyo lang po talaga yun. Tara mga katrops, tuloy-tuloy na natin kain. Ang sarap. Pasado sa masa. Mura na, masarap pa. Legit. So, tikman naman natin yung rice niya. Try natin ihalo yung itong kawali.
Magsisisi kayo kapag di nyo natikman to. Worth it yung pipilahin mo ng pagkahaba-haba. Kain po! Tikman naman natin yung with rice. Sarap. Pati yung rice nila mga katrops, ang sarap din. Hindi ka manghihinayang pumila ng pagkahaba-haba. Sarap, sarap. Legit, legit na legit. Ay, napadagdag ulit ako. Yung nagkamay ka, pero titinidor ka. Astig. Di sa sobrang sarap kasi, napapakamay na ako. Hindi ako naka-order ng chicken mga katrops, yung chicken ni Diwata kasi baka kapusin kami sa pamasahe, malayo pa kasi yung pang-uuwian namin. Yep. Tsaka mga katrops, yung sabaw niya, napakarami ng servings. Lalo na yung lechong kawali, marami din. Grabe. Pwede ka magtataka bakit pinipilaan talagang Diwata Paros Overload. Kasi bukod sa mura na, legit na masarap pa, at marami pang servings. Diba? From MOA mga katrops, ang ginawa namin, nilakad namin siya galing kami ng seaside, tapos nilakad namin siya papunta ng Jokno Boulevard. May option naman kayo, pwede kayong sumakay. Kaso lang kasi pag sumakay ka, ang offer sa amin, e-bike kasi, 150 from seaside to Jokno Boulevard. So, nasa inyo yan kung sasakay kayo, maglalakad kayo. So, pinili kasi namin maglakad kasi, para may thrill din ba? Para malaman namin yung dadaan. Ayun. So, pagdating pa lang, ang haba na ng pila. Masarap pala talaga. Sarap. Worth it na worth it yung mga pumipila dun. And sa mga nagsasabi po kay Diwata na lumalaki yung ulo, masungit, mga katrops, try nyo pong tumayo sa kalagayan niya ni Diwata. Tignan natin kung hindi sumakit yung ulo mo sa sobrang pagod. Tignan natin kung makangiti ka pa ng tunay sa sobrang pagod. Kung ba naman mag-ikot-ikot ka sa business mo eh. Harap. Hindi ko na siya maubos kasi nag-dinner na kasi kami bago umuwi. So, yun nga, sabi nga, don't judge the book by its cover. So, try nyo munang kilalanin yung tao bago tayo magsalita. Kasi kanina, base sa nakita namin ni partner, makatao din si Diwata. Siyempre, ikaw pagod, maraming ginagawa, maraming naasikaso, lakad dito, lakad doon. Talagang makakaramdam ka ng stress, ng pagod. Pero hindi mo, alam mo yung pagod ka na, pero hindi mo kailangan sumuko. So, ganun tao lang din si Diwata. So, mabait naman siya. And tinutulungan niya talaga yung staff niya sa mga gawain. So, yun yung na-witness ko sa pagkakita ko kay Diwata kanina. And so, hindi talaga siya nag-entertain ng mga vlogger. Gawa nga na, inuuna niya talaga yung business na at saka yung mga customer. Talaga nakatutok siya doon. So, ayun lang. So, mga katrops, dayon na kayo sa Diwata Paros Overload. Sulit na sulit at legit na legit. Ang sarap. Wag na wag kayo maniniwala sa mga nagsasabing hindi masarap, siguro sa panlasa lang nila yon or nasa timpla. Maaring nga tayo may iba't ibang panlasa, maaring may iba't iba tayong timpla, kaya nasasabi ng iba na hindi masarap. Pero sa murang halaga,
At sa napakasarap na pagkain, huwag ka nang mag-demand. Diba? Saan ka pa? Dayo na. Kain. Naman po.